magpakailanman. You're like our auntie because you treat us like your own family. Sana nga, umuwi ka na dito. Tumatanda na kami, anak. Nolene, you know, I can't find anyone I can trust when it comes to my children. Kung kaya ko lang hatiin yung sarili ko. Ilan ang makukulay na kwento ng mga kababayan nating OFW ang ating nabasa, narinig at napanood. At iisa lang halos ang layunin nila sa kanilang pangingibang bayan, ang kanilang pamilya. At ang pangarap na maitawid at maibangon sila sa kahirapan. Ang iba, trabaho lang. Iniraraos lamang ang kanilang mga obligasyon kapalit ng buwanang sahod. Pero meron sa kanilang lumalalim ang relasyon sa mga pinaglilingkuran. Nagiging bahagi na sila ng pamilya. Anumang kasarian o estado pa ang kanilang kinabibilangan, basta't maayos ang pag-uugali at pagkatao ng naninilbihan, tinanggap, minamahal at inaalagaan hanggang sa kanilang pagtanda. Si Nolene ay nanilbihan bilang isang yaya sa isang pamilyang dayuhan. Pero minahal at trinato siyang parang kadugo na rin. Sadyang makulay at may kurot sa puso ang kwento ni Nolene sa episode naming pinamagatang Viral Yaya, The Nolene Galang Story. Nolene! Tumayo ka sa akin! Nolene, huwag naman ganito! Huwag tayong magtapos sa ganito, please! Ito naman yung gusto mo, di ba? Na maghiwalay tayo. Ano pa ba yung gusto mo, Ses? Minahal mo ba talaga ako? Kasi ako, Ses, minahal kita ng buong-buo. Pati yung anak mo. Niloko ko pa yung mga magulang ko na pupunta akong Dubai para lang magkapera ako. Para sa'yo, para sa atin. Kahit di ako tanggap ng ermat ko, ginawa ko pa rin ng paraan para makasama kita. Tapos ano? Dadating lang yung tatay ng anak mo? Agad-agad kang babalik? Iiwan mo na ako? Gano'n na lang? Makatulungan ba yun, Ses? Nolene, sana maintindihan mo ako, please. Mahalaga ka sa akin. Pero kailangan ng ama ng anak ko. At kailangan mo rin siya. Ses, tanggap ko naman na hindi ako tunay na lalaki. Mahal mo pa ba siya? Sorry, Nolene. Sana mapatawad mo pa ako. Napakabait mong tao para sa amin. Maui ako sa'yo. Nolene, please. Tama na. Ses, tama na. Hindi ko kayo makita kang ganyan. Ses, mahal na mahal kita. Pero kung dito ka sasaya, kung siya yung kukumpleto ng buhay mo, tatanggapin ko. Baka oras na rin na bumalik ako sa amin. Baka kailangan din ako ng pamilya ko. Tama na, tama na. Mahal na mahal kita, Sas. Mahal na mahal kita. Pero papalayahin na kita. Aminado kang pasaway ka nung bata ka. Sobra po. Masasabi ko pong ako po yung black sheep sa family po namin. Because? Kasi binigyan po ako ng ate ko po ng pera po para mag-abroad po. Pero nagsinungaling po ako. Sinanla din po yung sakahan namin para pandagdag po sa gastos po. Pero pumunta po ako sa girlfriend ko. Ginastos ko po yung pera po sa kanya. Iniwan ko po siya kasi napag-isip-isip ko po na mali na po talaga yung ginagawa ko po. Kaya bumalik po ako sa pamilya ko po. Humingi po ako ng tawad. Nay? Nay? Tay? Nay? Tay? Tay, patawarin niyo po ako. Nay? Tay? Sorry, Tay. Tay, kahit anong parusang bibigay mo, tatanggapin ko. Basta mapatawad niyo lang ako.
Ang laki po ng naging kasalanan ko sa inyo ni nanay. Tumayo ka nga dyan. Tumayo ka nga dyan. Alam na namin ang lahat. May nakapagsabi sa amin na di ka naman talaga nag-abroad. Sorry po talaga, Tay. Minaldas ko yung perang pinagbentahan ng lupa ninyo. Alam mo naman na yun lang ang pera naming natitira. Bing, pera lang yun. Ang mahalaga kahit na naligaw ka ng landas, natuto kang bumalik, ha? Sana ba si Kuya Gilbert? Dapat naghahanda na siya eh. Alam ko, gutom na gutom ka. Maghahanda tayo ng masarap na pagkain para sa'yo. Tatay talaga kung trato ko. Daig ko pa yung The Prodigal Son sa Bible eh. Eh, tama naman yun, di ba? Kasi lalaki yung alibughang anak. Oh. Ikaw, daughter ko, na naging son ko. Kaya prodigal son. Tatanggapin kita kahit ano ka pa. Ha? Okay po, Tay. Ay. Babae yung anak kong umalis at nawala. Hindi ko siya matatanggap. Ay. Hindi kita matatanggap. Kung hindi mo din ako yakapin. Ano ba naman, Olive? Ano kita? Sa akin ka nang galing. Bago mo pa makilala ang sarili mo, kabisado ko ng laman ng puso at isip mo. Huwag ka na ulit lalayas, ha? Sabi nga ni Ate Gay, kung gusto mo daw mag-abroad eh, tulungan ka daw niya ulit. Sa pagkakataong ito, para makabawi siya sa kanyang mga magulang, tinutuon na ni Nolan ang pangingibang bansa para maging isang OFW. Sa tulong ng kanyang panganay na kapatid, una siyang bumiyahe patungong Hong Kong noong 2014 para maging isang domestic helper. Sa loob ng 5 taon, ilan na rin ang kanyang napasukang mga amo. Bilang OFW, naranasan ko rin pong magkaroon ng mahihigpit na amo. Andun po yung ginaganon po yung mga kung may alikabok ka po. Pero ang pinaka-worst po, tsaka masakit po para sa akin yung habang kumakain po kami, bigla po silang tumayo. Tas sinabihan po ako na iligpit na po yung kinakain namin kasi hindi po nila nagustuhan yung Luto mo. luto ko po. Willing to learn naman po. Kasi ang passion ko po talaga is pag-aalaga po ng baby. Paano ka naman napunta nung kay Mr. and Mrs. Wright? Bale, finish contract na po ako noon, so nag-decide na po akong maghanap ng bagong amo. Ang family right po yung tumawag po sa akin. So pumunta po ako doon. Ang akala ko po noon, hindi po nila ako i-hire, pero Because, bakit? Ba't nagduda ka? ang sabi po kasi nila parang hindi ako fit sa work na yon. Pero nung umiyak po yung bata, nag-offer po ako ng help. Yung matagal nang umiiyak na bata, napatahan ko po. Napatahan mo. Opo. Naku, na-impress sila. Opo. Oh. That time po, hinire po ako. Hi, baby. Nolene! Nolene, go! No! No, no, don't jump! You're gonna go up! You're gonna jump! Please don't! Mama, I'm not gonna jump. Why would I jump? I love my life. Look, the ladder, there's a pail. Mom, I just finished cleaning the windows there.
I was going to clean it because you told me to clean the window outside. That's what I'm doing. I'm following you. Oh my gosh. Nolene, you don't have to risk your life just cleaning the windows. In the stock room, there is a special equipment to clean the windows wherein you don't have to go up and clean the windows from up there. Nolene, how many times do I have to tell you? You should what? You should pay attention. Pay attention, yes. Okay. I will pay attention. Sorry, ma'am. Sorry. Okay. How many hours has Noah been asleep? 1 hour, ma'am. 1 hour? Okay, that's good. Now always remember what I tell you, okay? Yes, ma'am. Sorry. Ewan ko ba, Tay? Hirap spellingin ng amo ko. Isipin mo, maglilinis lang ako ng bintana, kala niya magpapakamatay na ako. Anak, baka na-stress ka na dyan masyado sa trabaho mo, ha? Eh, kung hindi mo na talaga matiis, magpaalam ka, maghanap ka ng ibang amo mo. Naawa ko sa alaga ko, Tay. Cute-cute eh. Pero, Tay, kaya yung inaalala ko, kamusta na yung health niyo ni Nanay? Huwag na kayo magpapagod, ha? Tsaka yung vitamins niyo na pinapadala ko, iniinom niyo ba? Nako, wag mo kaming isipin. Ikaw ang malayo sa amin. Ikaw ang mag-ingat dyan. Masasaan ba't makukuha mo rin ang loob ng mga amo mo? Ikaw tong matigas sa panlabas, pero sa lahat, ikaw ang may pinakamalambot na puso. Tama po. Miss ko na po kayo. Han, look. Is it okay? That's beautiful, darling. Good work. Ma'am! Sir! Sir! Why? Si Noah po, si Noah. What happened to Noah? Inapoy po siya ng lagnat. He has high fever. What? Oh no, you should have told us sooner. Sorry. I'm sorry, Mom. Come quick, we need to take him to his pediatrician. I have to go. We are going to talk about this later. Mom, how's Noah? Where is he? Mom, I know you're angry, but God is my witness. I did my best to take care of your son. Mom, please believe me. Palagi akong chinecheck kung natutuyuan ba siya ng pawis, kung malinis yung tubig niya. Mom, I listen to you. You always tell me to follow your instructions. I'm doing it. I'm doing my best, Mom. I really don't know why he got fever. I'm sorry, Mom. And I know that you will blame me. I know if it's really my fault. I'm sorry. You can terminate me, Mom. You can fire me. I will go already. Thank you. And I'm sorry. Nolene, wait. I thought you wanted to know how Noah was doing. Yes, Mom. His fever subsided, and his doctor told me that his fever was a normal reaction to his vaccine, so there's no one to blame. It's good to know, Mom, that Noah's okay. Nolene, I'm sorry. I'm sorry if there are times that you don't understand me. I just gave birth, and it's normal for mothers to go through that stage. You know what I mean? So please, Nolene, please be patient with me, and please stay for Noah. Because I know my son will be in good hands with you because you treat him like your own. So please stay. I will stay, Mom. I love Noah.
Thank you, Ma'am. Thank you. I will do my best. I will not let you down. You and Sir William. Nung nag-start po ako, 2 months na po yung lalaki. Tapos after 2 years po, nasundan ko ng babae. Nag-anak pa sila ng babae. Pati yung babae lumaki din sa'yo. Opo. Gano'ng kalapit yung loob ng bata na yun naging sa'yo after 6 years? Super close po. Single po ako, pero naranasan ko pong maging ina sa piling po nila. Thank you, Auntie, for taking care of me. You're welcome. Your hair is very pretty. Oh, what's this? Dearest Auntie, thank you for taking care of us. Noah. This is so nice, Noah. Who are you going to give this to? You! Me? Oh, thank you. Why, Auntie? It's you. Mom told us not to call you Nanny anymore. You're like our auntie because you treat us like your own family. Oh, thank you. Noah. I love you both. I love you both so much. Can I ask you a favor? Of course. What is it? Can you cook for us again our favorite Filipino dish? Please? Okay. But I have a favor too. Pakis muna. Thank you. Okay. Auntie's special adobo coming up for my favorite baby boy and my favorite baby girl. Yay! Okay, hold on. Auntie! Noah! 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 Baby boy, please! Agad na sinugod sa ospital ang alaga ni Nolin kung saan ilang tahi ang natamo nito sa kanyang ulo. Lord, sana okay lang si Noah, Lord. Kasalanan ko to, Lord. Sana okay lang siya. Ma'am, I'm sorry. I'm so sorry po, Ma'am. Noah's resting now. He has 6 stitches on his head. I also got rid of his bike. I want to get rid of everything that may cause harm to Noah. Even me, Ma'am? Ma'am, please don't get rid of me. Please don't terminate me. Lina, I'm sorry. It's my fault. No, it's not your fault. Noah told me it's his fault. And what happened was an accident. It's part of their growth. And you're not only taking good care of them, but you're helping me raise good children. However, there is a problem. There is an urgent need for our job to move to another country, and we have to move to Singapore immediately. So, aalis po kayo? You're leaving with the kids? You're leaving, Mom? You're leaving, Mom? Why, Nolene? You're not coming? You don't want to come with us? Do I have to plead and beg you to come and live with us in Singapore? Nolene, you know I can't find anyone I can trust when it comes to my children. Right? Talaga po. Ma'am, thank you, Ma'am. Thank you. Thank you. I won't let you down, Ma'am. I won't let you down. I promise. Thank you. I love Noah and Chloe so much. Thank you, Ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Ma'am. Thank you. Pagkalipas ng ilang linggo, lumipad na nga patungong Singapore ang pamilya Wright at isinama nila si Nolin para patuloy na alagaan ang mga bata na napamahal na sa kanya. Sa simula ay nanibago sa bagong paligid si Nolin at naging malungkutin. Ibinigay naman ng pamilya Wright ang lahat ng suporta sa kanya. Nariyang isama din nila si Nolin sa kanilang pagbabakasyon sa iba't ibang bansa at dinagdagan din ng pamilya Wright ang sweldo ni Nolin hanggang sa tuluyan ng nanumbalik ang sigla
ni Nolin. Anak, akala ko hindi kayo magkasundo ng amo mo, ha? Tingnan mo, parang willing-willing ka na sa kanila. Hiro mo, sinama ka pa sa Singapore. Ay nako, Tay. Sino ba nga naman hindi mababaliw sa mga alaga ko? Ang bibibo na, ang lalambing at ang babait pa. Mana nga sila sa mga magulang nila eh. Alam mo, Tay, mababait rin pala sila Mama at Sir. Naging mali lang yung akala ko nung una. Actually, Tay, sana makilala mo rin sila. Oo. Ako naman, anak, ito ang wish ko. Sana nga, umuwi ka na dito. Miss na miss ka na namin ng nanay mo. Miss ko na rin po kayo, Tay. Tumatanda na kami, anak. Oo. Kailangan ka rin namin dito. Sige na, anak. Baka na-istorbo ka na namin. Ha? Sige na, bye-bye na. Bye po. Love you. Eh bakit ba kasi ayaw mong sabihin kay Noli na may sakit ka? Dahil ayoko siyang mag-alala. Nung nagkaroon na po ako ng heavy bleeding, doon ko na po sinabi sa amo ko kasi takot na po ako. So, hindi naman po sila nagdalawang isip na dalhin po ako sa clinic. Nakita po nila na may malignant tumor po. So, to be more confident daw po, kailangan ko pong mag-undergo ng MRI, CT scan, at doon na po nalaman na may cancer nga po ako. Tinulungan ka nila? Ayun nga po, super blessed po ako. Thankful po ako na nagkaroon po ako ng amo kasi magmula sa minor surgery hanggang sa major surgery, sinolder po nila lahat-lahat yung gastos po. Lahat-lahat? Lahat-lahat. Sila din po yung nag-alaga sa akin personally po. Lahat po pagkain ko, yung binihisan po ako, Ay, siya lahat-lahat po. Habang naka-leave po ako. Nolan, what are you doing? You should be resting. I just thought you might be hungry, sir. I wanted to cook for you. You paid for my operation. Makaganti man ako ng konting utang na loob. And my 2 alagas. I need to take care of them. Come here, come here. Just leave it there. You need to rest after your operation. Okay, no more chores for you. We will take care of everything. I remember when you said your hands being tied up. We can help ourselves. What's the use of having our own hands, right? Don't worry about anything. Thank you, sir. You rest. Thank you. What's that? Auntie, we brought you fruits, Auntie. Oh, thank you. It's good for you. Thank you. Did you help? I miss you so much. Okay, come on, kids. She has to rest. Bring her to her room. Come on, Come with we're me? gonna cook. Thank you, Mom. you. Thank you, sir, so much. Let's go. Can you hold this? Thank you. She really is an amazing soul, isn't she? Definitely. Oh, Nalin, you have to stop doing that. Give me. Mom, I'm so bored. If I don't do anything, baka mas magkasakit pa po ako. Well, if you continue to do that, then you won't hear the good news. Good news. Good news? What's the good news po? So your doctor called me, and she said
You're cancer-free! Oh my God! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh my gosh. Wala na akong cancer. Yes! Thank you. You didn't know that you beat cancer. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sir, ma'am, hulog po kayo ng langit sa akin. Maraming salamat po. Thank you. I need to tell my family in the Philippines. Thank you. Ayan. Why? Pero nabalitaan mo na ang tatay mo mismo, no? Meron ding sakit. Anong ginawa mo? Nagpaalam po ko sa amo ko na kung pwede po magbakasyon po ako para maalagaan ko po yung tatay ko. Ay, kailangan mo pang kumain ng kumain para lumakas ka. Ako naman, anak. Malakas pa ako. Tingnan mo nga ito, oh. Ah, di ba? Kita nga. Oh, ito may sa kabila pa. Oh. Eh, sa tuwing na makikita kita, lalo ako lumalakas. Tingnan mo naman, oh. Saan nagmanang kakisigan ito? Di ba sa akin? Joker ka talaga tayo, no? Kaya nga na, kaya ko pa naman mag-isa. Kaya, hindi pa naman ako parang bata eh. Hayaan mo na ako, Tay. Mag-alaga nga ng di ko kadugo, nagagawa ko. Yung tatay ko kaya, na idol ko, na sobrang gwapo pa. Naman. Ay. Oh, anak. Nakakahiya na ata sa mga amo mo. Baka naman kailangan ka na nila. Total, magaling na ang tatay mo. Tsaka kaya ko pa naman siyang alagaan eh. Di ba? Oo naman. Kung kaya ko lang hatiin yung sarili ko. Isa sa Singapore, isa dito para makasama kayo. Maureen, naiintindihan ka namin. Alam namin na kami ang dahilan kung bakit kailangan mong lumayo. Pero alam mo, naku, laking pasasalamat namin ng tatay mo. Laking pasasalamat namin sa Diyos na napunta ka sa mabait na amo. Na kahit hindi ka nagkaroon ng sarili mong pamilya, asawa at anak, nakatagpo ka naman ng amo at mga alaga na parang pamilya ang turing sa'yo. Kaya anak, mas lalo mong pagbutihan yung trabaho mo, ha? At hindi ito tawag dasal. Pag dumating na yung oras ko, talagaan mo sana yung nanay mo. Ay, huwag naman kayong ganyan magsalita. Anak, walang permanente sa buhay na ito. Pero, sing lakas pa rin ako ng kalabaw. Gwapo pa. Oo nga. Pareho kayong gwapo. Ay, basta ang pangako ko sa inyo, lahat ng gagawin ko para sa inyong dalawa. Kaya dapat lang, umaba pa yung buhay nyo, kaya kumain ka na. Oo, dapat lang. Kumain ka na ulit. Kakain na. Nang manumbalik na ang lakas ng kanyang tatay Emong, labag man sa kalooban ni Nolin, ay bumalik na siya sa Singapore para pagsilbihan ang kanyang mga amo. Thank you for always taking us out. Welcome. Is it really beautiful in your country? Yes, it is. Someday, I want to go to the Philippines with you. You can tell your mom and dad and we can all go together. Yay! Hello? O kuya, ito, kasama ko lang yung mga bata. Naglalaro lang kami. Ha? Ano nangyari? Kailan? Bakit? Auntie, why are you crying?
miss my father, my papa. I don't have a dad anymore. Ako ng tatay ko. Nag-aalaga ka ng mga bata pero yung tatay mo hindi mo naalagaan. Ayun po yung part na masakit. Naiisip na siguro, no? How did you get over that? Ang ginawa ko na lang po, finokus ko na lang po yung trabaho ko po, yung pag-aalaga ko po sa mga bata kasi sila din po yung stress reliever ko. So habang nagtatrabaho po ako doon, binigay ko po yung best ko kasi ayoko po talagang maalala yung pagkawala po ng tatay ko kasi masakit po talaga yun para sa akin. Nolan, we are so sorry to hear about the passing of your father. But I think he would want you to live a good life. And by coming with us on our transfer, well, it might just give you new opportunities, you see. And honestly, our family, we just wouldn't be complete without you. So please, do come with us to the Middle East. The Middle East, sir? It's too far. Magulo pa yung isip ko. Can I ask for some time, sir? Ito ang wish ko. Sana umuwi ka na dito. Miss ka na namin ng nanay mo. Tumatanda na kami, anak. Kailangan ka rin namin dito. Pag dumating na yung oras ko, alagaan mo sana yung nanay mo. Ay, huwag na kayong ganyan magsalita. Anak, walang permanente sa uwangay na ito. O ano naging desisyon mo? Buo na po yung desisyon ko na hindi po ako sasama. Mahirap po na mawalay po ako sa kanila kasi sila po yung naging pangalawang pamilya ko po doon. Pero gusto ko rin pong alagaan yung nanay ko. Takot po kasi ako na mangyari po ulit yung gaya doon sa nangyari sa tatay ko na nawala po Na siya. namatay siya, wala po ka. siya po. Ma'am Hannah, Sir William, you know how grateful I am to both of you for your kindness, your generosity, and your kids. I love them so much. But I've decided I can't go with you this time. My family needs me more. Especially my mom, now that my father's gone. I won't be able to live with myself if something happens to her and I'm not by her side. I'm sorry, sir, ma'am. I'm sorry I can't go. No, you don't have to say sorry. We respect and understand your decision. And it's the right decision. And wherever your father is now, I'm sure he's proud of you. Yes, thank you so much, Nolan, for everything, truly. Thank you. Thank you, ma'am. Sir, thank you. Kids. Baby boy, baby girl. Noah, Chloe, please don't get mad at me. I'm sorry, I can't go with you, okay? I'm not mad at you, Auntie. I'm just sad that you're leaving us. I'm gonna miss you so much, Auntie. I'm gonna miss you too. You too, Chloe. I love you. I'll miss you. Thank you. Thank you, baby girl. I love you. Thank you. I will always keep this. I want you to keep this, Auntie. When I'm already big, I'll find you in the Philippines and we'll ride a big bicycle together
I love you, Auntie. Thank you for taking care of us. I love you. I love you too. And both of you, don't forget everything I taught you, okay? Always listen to your parents, okay? Always be good. And don't forget, I love you so much. Okay, both of you. I love you. Thank you, Noah. Thank you, Chloe. I will miss you. I will miss both of you. Should you ever change your mind, please do not hesitate to reach out. You are most welcome in our family anytime. Thank you, sir. Thank you, Mom. Thank you. Ikwento mo nga sa amin yung huling araw na kapiling mo yung mga bata. Nag-viral yung video mo dun eh, di ba? Opo. Ilang milyon ang nakapanood nun? 27.1 million views po. 27.1 million views. Yes, po. It's okay. Bye, Maba. Love you. Yeah. Sir, bye. Thank you so much. Thank you for everything. Di umiyak din ang mga bata na nagkahiwalay Opo, kayo. sobrang iyak. Ang akala po siguro nila, aakyat po ako sa van. Oo. Kaya auntie, pero nung sinabi ko po, nung nagbabay na po ako, doon na po sila umiyak kasi pasarado na po yung pintuan po ng Oh my goodness. van. Kamusta ka na ngayon? Sa awan ng Diyos, okay naman po ako kasi kapiling ko na po yung totoong Mama mo. pamilya ko. Tapos hindi naman po nakakalimot yung mga amo ko, yung mga alaga ko. Lagi naman po nila akong kinakamusta po. So may communication Opo. pa rin kayo. Opo. Pati mga bata. Opo. Nagsisend po sila ng mga videos. Nolin, ano ang nais mong paalala o iwan na mensahe sa mga kababayan natin? Yung mga nasa ibang bansa, no? Yung mga dumadanas ng hindi katulad mo na napakasarap ng binigyan ng buhay pamilya ng amo mo, no? What can you advise them? Sa mga kababayan po natin na may pinagdadaanan na mabibigat na problema, tingin lang po sa taas. Ang Diyos po, hindi po tayo iiwan, hindi po tayo pababayaan. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang solusyon ng problema nasa Panginoon po. Salamat sa iyo, Nolin. Maraming And salamat. good luck to you. Thank At you. sana mapasa iyo talaga yung mga nais mong makamtan sa mga darating na araw. Thank you You very much. Thank you din po. Sa naging karanasan ni Nolin at sa kanyang mga pinagdaanang pilit niyang kinaya at sa pagmamahal at sakripisyong pinuhunan sa kanyang alaga. Tama ngang tawagin siyang isang bayani, matapat at mapagmalasakit sa kanyang kapwa. Mabuhay kayong lahat, mga minamahal naming kababayang OFW, saan man kayo naroroon. Mula sa amin at sa ating mga kabataang henerasyon, mahigpit na yakap. Ngayon, bukas at magpakailanman. Gusto ko kasi maging pinakamagaling na teacher sa buong Pilipinas. So, tulungan lahat ng mga estudyante na maabot yung mga pangarap nila. May problema ba si Joshua? May sakit ba siya? Tatakot ko siya na baka iwan mo pag nalaman mo eh. Lumaban ka, please, Ma. Please, lumaban ka. I'm so sorry. Ayoko na!